Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Matapos ang 5 buwang pagbabantay, umalis na din ang BRP Teresa Magbanua sa Escoda Shoal. Pero ayon sa Philippine Coast Guard, ito ay hindi umuno nangangahulugan na sumusuko na tayo o umatras lang ang ating puwersa, kundi kailangang i-reposition ang naturang barko dahil na din sa masamang lagay ng panahon at kailangan ding ayusin ang mga bahagi nitong nasira matapos itong banggain ng barko ng China noong mga nakaraang linggo lamang. Binabantayan ng tropa ng Philippine Coast Guard noon ang Escoda Sabina Shoal dahil sa ginagawang pagtatambak ng mga wasak na corals na pinaniniwalaang paghahanda ng China sa reclamation o itatayong artipisyal na isla sa ibabaw ng maritime feature na malapit sa Palawan sa halip na sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela sa post sa Twitter na sa unang 3 linggong deployment ng BRP Teresa Magbanua noon sa Escoda Shoal, naobserbahan na ang low tide elevation o LTE na nakapalibot sa shoal ay katulad na ng nasa Sandy Cay. Iniulat din ni Tariela na may mahigit 30 Chinese militia vessels bukod sa mga research ship ng China, Navy vessels at isang helicopter ang naobserbahan sa deployment ng BRP Teresa Magbanua sa naturang shoal. Ginagamit aniya ng China ang mga corals bilang pantambak at sa ginagawang ito ay kailangang sirain ng mas marami pang corals para sa island reclamation. Subalit matapos ang 5 buwan, muli na namang nakabalik sa Puerto Princesa sa Palawan ng BRP Teresa Magbanua dahil sa kakulangan ng supply ng pagkain at tubig. Marami sa mga crew ng nasabing barko ang nagkasakit na. Kwento pa nila, kumakain na lamang umano sila ng lugaw na hinahaluan ng asin. Dumawa ang naturang barko sa Puerto Princesa dakong 1:00 ng hapon noong Linggo. Sinalubong ng mga matataas na opisyales ng Philippine Coast Guard at ilang mga opisyal ng Palawan Coast Guard ang mga crew ng barko. Medyo nakakalungkot at nakakatakot nang isa-isang inilabas ang may mga sakit na mga crew na agad dinala sa pinakamalapit na pagamutan upang masuri. Kumpara sa mga Pilipino, ang pag-atras na ito ng barko ay hindi nangangahulugang tayo ay nag-withdraw o nag-surrender. Para sa China, na pinangangalandakan nila sa kasalukuyan, nagawa umano nila tayong mapasuko at mapatras. Ipinagmamalaki nila ngayon na tama umano ang kanilang mga ginawang aksyon laban sa ating barko noong mga nakaraang linggo bilang pagsunod sa kanilang maritime law. Bigo umano ang Pilipinas sa nais nating angkinin ang kanilang teritoryo. Pero gate ng Philippine Coast Guard, hindi umano tayo umatras at ang pag-alis ng barko sa Escoda Shoal ay hindi pagsunod sa nais ng China na alisin doon ang barko. Para sa kanila ay mission accomplished umano ang pananatili ng barko sa Escoda Shoal sa loob ng 5 buwan. Marami ang nagsasabi ngayon na dapat umano ay makahanap na ng kapalitang Teresa Magbanua dahil kung hindi ay baka China na talaga ang maghari-harian sa Escoda Shoal. Kailangan umano ay may pumalit na sa barko sa lalong madaling panahon. Ito sa ngayon ang pinagtutuon ng pansin ng mga kinaukulan, subalit dahil sa sama ng lagay ng panahon, naantala ang pagdating ng bagong barko na siyang papalit sa Escoda Shoal, pati na rin ang pagpapatrolya ng ating puwersa sa naturang bahura. Pagtitiyak ni Secretary Anyo, agad na itutuloy ang mission ng ating puwersa sa oras na bumuti na ang lagay ng panahon. Ayon din kay Anyo, meron ng kapalitang Teresa Magbanua subalit nilinaw niya na nakadepende pa din sa magiging sitwasyon kung hihimpil doon ang barko. Naniniwala din ang kalihim na malayong matulad ang Escoda Shoal sa naging sitwasyon ng Bajo de Masinloc noong taong 2012 kung saan nagkaroon ng standoff sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Mas maayos na din umano ang linya ng komunikasyon ng dalawang bansa kumpara noon na nakialam pa sa sitwasyon ng Chinese Navy at nabulabog pati ang gobyerno ng dalawang bansa. Nagpadala na ang Philippine Coast Guard o PCG na barko na magiging kapalit ng BRP Teresa Magbanua sa Escoda Shoal. Ayon kay National Security Advisor NC Eduardo Anyo sa ambush interview sa Sangli Point, Cavite nitong Biyernes, 20 ng Setyembre, sinabi ni Anyo na nakaangkla ngayon ang hindi pinangalan ng barko sa isang lugar dahil sa masamang lagay ng panahon.
Ipinaubayan ni Anyo sa PCG ang paglalahad ng mga detalye tungkol sa barkong ipinalit sa BRP Teresa Magbanwa. Ito ang ikinumpirma ni National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez. Sa kabila naman ng nasabing pahayag ay tumanggi naman munang ibahagi ng Philippine Coast Guard kung ano ay pinalit na barko sa BRP Teresa Magbanwa. Sa pahayag ni Lopez, sinabi nito na kasalukuyang naglalayag na ito kung kaya't inaasahang makakarating na rin sa bisinidad ng Escoda Shoal. Ang pagpapadala ng panibagong barko ay kasunod ng ibinabang direktiba ni PCG Commandant Ronnie Hill Gavan. Mahigpit din aniya ang utos sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos na panatilihin hindi lang ang physical presence kundi maging ang strategic presence ng Pilipinas sa lugar. Isa naman sa mga modalities na ito ng AFP at PCG ay ang technical coverage, kung saan kaya pa rin itong ma-monitor at ma-detect ang anumang illegal na aktibidad sa lugar. Kasabay nito ay nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga kaalyadong bansa tulad ng Japan at US para sa naturang aspeto. Samantala, ang barko na maaaring papalit sa BRP Teresa Magbanwa ay maaaring isa sa mga sumusunod. Ang may tuturing na pinaka-advance at pinaka-armadong barkong pangdigma ng Philippine Navy ay ang BRP Conrado, isang Pohang class corvette. Opisyal itong kinilalang pag-aari ng Pilipinas noong taong 2019 nang dumuong ito sa Manila South Harbor. Ang BRP Conrado ay isang donasyon mula sa bansang South Korea. Ang BRP Conrado ay may dalawang 76mm Otto Milara, dalawang 40mm Otto Breda automatic guns at dalawang triple torpedo launchers na maaaring gamitin bilang pang anti-surface, anti-air, anti-submarine warfare at anti-submarine warfare. Dinala ito sa Pilipinas ng mas maaga upang magamit na rin ng Philippine Navy para sa nooy paparating pa lamang na pinakaunang frigate ng Pilipinas, ang BRP Jose Rizal. Ang BRP Conrado Yap ay may sukat na 88.3 meters ang haba, may beam na 10 meters at draft na 2.9 meters. Kung ito ay fully loaded at armado, maaari itong magkarga ng hanggang 1,216 tons at magsakay ng hanggang 118 mga crew. Gumagamit ito ng dalawang gas turbines para sa bilis nito, kaya naman naaabot din ito ang bilis nitong 32 knots na may layong 4,000 nautical miles at maaari itong mag-operate ng dire-diretso ng hanggang 20 araw. Isa ito sa pinakamalakas at mahalagang barko ng Philippine Navy sa kasalukuyan. Ang corvette na ito, tulad ng aking binanggit kanina, ay mula sa bansang South Korea at nagserbisyo ito doon bilang ROKS Chungju mula 1987 hanggang 2016. Opisyal na idinonate at ibinigay ito sa Philippine Navy noong minsang magkaroon ng commissioning ceremony sa Jinhae Naval Base sa Changwon City sa bansang South Korea. Bukod sa BRP Conrado Yap, dumating na din sa Pilipinas ang pinakaunang frigate ng Philippine Navy, ang BRP Jose Rizal. Ipinangalan nito sa walang iba kundi sa ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal. Ang South Korean frigate na ito ay ang first purpose-built missile-equipped vessel in the Philippine Fleet. Kaya nito ang anti-air, anti-surface, anti-submarine at electronic warfare capabilities. Kasunod na dumating nito ay ang BRP Antonio Luna na mula sa Hyundai Heavy Industries sa South Korea pa din. Tulad ng BRP Jose Rizal, may kapasidad ito na maglunsad ng anti-surface warfare, anti-submarine warfare at limited anti-air warfare. Noong taong 2021, upang mas mapaganda pa ang mga frigates na ito, ang Pilipinas ay nagkaroon ng pinakaunang surface-to-air missiles ng bansa mula sa isang French-based missile company. Parte ito ng frigate acquisition project sa ilalim ng Military Modernization Program. Ito ay ang Mistral 3 surface-to-air missiles na gagamitin sa BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna na sila ngayong mga pinakamodernong naval ship ng Philippine Navy. Ang deal na ito ay nagkakahalaga ng nasa 600 million pesos at magiging malaki ang tulong ng mga ito upang mas mapahusay pa ang maritime operations ng dalawang modernong mga barko. Ang surface-to-air missiles ay maaaring gamitin sa mga short at long-range fire at forgets weapon. Meron din ang mga ito na high precision para sa long at standoff range. Ayon sa mga eksperto, ang pagkakaroon nito ng ating bansa magiging game changer lalo at patuloy pa rin ang China sa kanilang ginagawang pangaharas sa ating sariling teritoryo sa West Philippine Sea. Ang BRP Del Pilar naman ng Pilipinas ay isang offshore patrol vessel ng ating Navy. Galing ito sa US Coast Guard mula sa kanilang Hamilton class. Ibinigay ito sa Pilipinas at pinangalan ng BRP Gregorio Del Pilar noong taong 2011. Ang barko na ito ay ginagamit din ng mga tauhan ng Philippine Navy sa pagsasanay para sa mga darating na mas moderno pang mga barko ng Pilipinas sa hinaharap.
Meron itong Otto Milara Compact Mark 76mm caliber gun, dalawang 25mm Typhoon autocannon system at 6 na caliber heavy machine gun. May haba itong 378 feet at bigat ng hanggang 3,250 tons. Kaya nitong tumakbo ng hanggang 29 knots o layong 14,000 nautical miles. Ang BRP Gregorio del Pilar naman ng Philippine Navy ay orihinal na nagmula sa bansang Estados Unidos. Meron din itong MK-75 Otto Milara 76mm compact main gun, dalawang MK-38 M242 Bushmaster, 25mm chain gun sa midships at palang CIWS system. Ang BRP Ramon Alcaraz ng Pilipinas ay isa ding offshore patrol vessel na nagmula din sa bansang Estados Unidos. Ipinangalan nito kay Commodore Ramon Alcaraz na isang Pinoy naval officer noong ikalawang digmaang pangdaigdig.